Magandang araw. Ako nga po pala si Tito Iki. Mahilig akong makinig at magbahagi ng mga kwento ng kababalaghan. Mga kwentong hindi basta-basta pinaniniwalaan, ngunit tunay na nangyari sa ilan sa atin. Ngayon, isa na namang nakakakilabot na kwento ang ihahatid ko sa inyo. Kaya humanda ka na at siguraduhing nasa ligtas kang lugar habang nakikinig. Simulan na natin. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa'yo, Tito Ike. Ako nga po pala si Jasmine, isang ordinaryong estudyante mula sa Maynila. Ngayong gabi, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang karanasang hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan. Tito Ike, alam ko pong marami na kayong narinig na kwentong kababalaghan, mga aswang, multo, at kung ano-ano pa. Pero ang kwento ko, totoo. At ang mas masakit, hindi ko ito napanood o nabasa lang. Naranasan ko mismo. Ang kwento pong ito ay tungkol sa kaklasiko na si Angel. Oo, Tito Ike, si Angel. Tahimik, maganda, maputi, mabait. Pero, isa palang nilalang na hindi ko kailanman inakala isang aswang. At ito pong lahat, nagsimula isang linggo bago ang bakasyon. Tito Ike, nung una, wala naman akong masyadong pansin kay Angel. Tahimik lang siya sa klase, palaging nakaupo sa pinakalikod. Malinis siya sa katawan, laging maputi ang porma at napakabango. Pero may kakaiba sa kanya. Hindi siya nakikipagkwentuhan, hindi rin siya masyadong nakikipagtawanan. Parang may sariling mundo. Sabi ng ilang kaklasiko, taon-taon daw may isinasama siyang estudyante sa probinsya nila sa Bicol. Pero wala raw bumabalik. Siyempre Tito Ike, sino naman ang maniniwala sa chismis, 'di ba? Hanggang sa ako na mismo ang inalok niya. Lunch break yon, nasa kantin ako kumakain ng pansit. Bigla siyang umupo sa tabi ko. Tahimik pa rin, pero nakangiti. Jasmine, bakasyon na sa susunod na linggo, di ba? Tumango lang ako habang ngumunguya. Tapos bigla niyang sabi, gusto mo bang sumama sa amin sa Bicol? Malamig sa amin. Walang ingay, walang stress. Simple lang ang buhay. Nagulat ako, Tito Ike. Hindi ko inasahan na yayayain niya ako. Pero ewan ko, parang may humila sa akin na sumama. Siguro dahil curious din ako kung totoo nga ba ang chismis. At gaya ng inaasahan, pumayag ako. Pag-uwi ko, agad kong sinabi sa magulang ko. Sabi ni Mama, sigurado ka ba dyan? Hindi ko kilala yang si Angel. Pero nang sumunod na araw, dumaan si Angel sa bahay namin. Maayos siyang manamit, sobrang bait magsalita. Sinabi niyang safe daw sa kanila, wala lang masyadong signal. Napaoo na lang ang magulang ko. Akala nila, normal na probinsya lang ang pupuntahan ko. Hindi nila alam, Tito Ike, na mismong bangin pala ng kamatayan ang pupuntahan ko. Habang nasa biyahe kami, papunta ng Bicol, una Tito Ik, masaya pa ako, excited. Pero habang palayo kami ng palayo, dumidilim na ang paligid. Paunti ng paunti ang mga bahay. Palalim ng palalim ang kagubatan. Tiningnan ko si Angel. Nakatingin lang siya sa bintana parang walang iniisip. Nagtanong ako, Angel, malapit na ba tayo? Ang sagot niya, malapit na. Pero Tito Ike, inabot pa kami ng halos 2 oras sa loob ng kakahuyan. Wala na po akong signal, wala na ring ibang tao. Parang kami na lang ang nilalang sa mundo. Sa wakas, Tito Iki, narating namin ang lugar nila. Isang bahay lang ang nandoon. Wala kang makikitang kapitbahay. Ang paligid puro puno. Dilim kahit araw. Tahimik na nakabibingi. Ang bahay nila Angel, parang lumang bahay ng mga Kastila. May mga palaspas sa bintana. May mga bote ng langis sa may pintuan. Tinanong ko siya, Angel, kayo lang ba nakatira dito? Tumango lang siya. Pagpasok namin sa bahay, Tito Ike, sinalubong kami ng matandang babae. Si Lola Marga. Kulubot na kulubot ang balat. Wala siyang itim ng mata.
parang bulag. Pero nung lumapit ako, bigla siyang ngumiti, parang alam niyang nandito na ang alay. Kinagabihan pinainom ako ni Angel ng tsaa. Sabi niya, para makatulog ka ng mahimbing. Ininom ko, Tito Ike. Matamis, pero may mapait sa dulo. Ilang minuto pa lang, parang ang bigat ng katawan ko. Nahiga ako sa kama, hindi ko na namalaya ng oras. Pero bago tuluyang pumikit ang mga mata ko, narinig ko ang boses mula sa labas ng bintana. Pabulong, pahina, pero malinaw. Isa pa lang to, dalawa pa ang kulang. Tito Iki, hindi ko akalaing pagsisihan ko ang pagtanggap sa imbitasyon ni Angel. Pagkatapos ng unang gabi sa bahay nila, gumising ako na parang hangover ang katawan. Mabigat ang ulo at parang may pumipintig sa batok ko. Pagbaba ko sa kusina, nakita ko si Angel na tahimik lang na nagkakape. Walang ngiti. Para siyang ibang tao. May niluto siyang lugaw. Tahimik lang kami pareho habang kumakain. Biglang pumasok si Lola Marga. Nakaitim. Parang hindi pa natutulog. Tiningnan ako diretso sa mata kahit bulag daw. Tumayo ang balahibo ko. Tanong ni Lola Marga, "Masarap ba ang tulog mo, iha?" "Ah, opo, medyo po." Pero nagsinungaling ako. Halos hindi ako nakatulog dahil sa narinig kong bulong kagabi. Lumipas ang araw, wala akong ibang nakita sa paligid. Wala ring ibang tao sa baryo. Tanong ako ng tanong kay Angel kung nasaan ang mga kapitbahay nila. Ang sagot lang niya, wala na silang lahat. Matagal na. Kinabukasan, ganun ulit. Tsaa sa gabi. Mabigat na pakiramdam pagkagising. Hanggang isang gabi, hindi ko ininom ang tsaa. Pinagtakpan ko lang. Nagkunwaring lasing at tulog. Sa madilim na pagitan ng tulog at gising, may narinig akong mga yapak. May bumukas na pinto. Nakasilip ako sa gilid ng kumot. Si Angel. May dala siyang sako. May bahid ng dugo. Lumabas siya ng bahay. Sinundan ko siya, Tito Aike. Tahimik ang paligid pero bawat yabag ko sa tuyong lupa parang nilalagnat ang mundo. Hanggang nakita ko isang clearing sa gitna ng gubat. May apoy, may altar, at si Lola Marga, nakaupo parang pari sa itim na mesa. May mga anino rin, 3 o 4 na nilalang na hindi ko maaninag. Nakita ko si Angel nakatayo sabay sabing, "Ito na po ang alay." Binuksan nila ang sako, bangkay ng batang lalaki. Parang bagong patay. Umiyak ako sa isip ko. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Para akong natuklaw ng kilabot. Ang dila ni Angel, lumabas ng mahaba. Humaba rin ang mga kuko niya. At ang mga anino, nag-anyong hayop. May pakpak, may ngipin. Hindi ko na kinaya, Tito Iki. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Kinabukasan, nagkunwari akong wala akong alam. Pero ramdam ko, Tito Ike. Alam nilang alam ko na. Kinagabihan si Angel ngumiti na naman habang dala ang tsaa. Mas masarap ngayon. Matutulog ka ng mahimbing. Pero Tito Iki, hindi ko yun ininom. Habang nakatalikod siya, pinalitan ko ang baso namin. Siya ang nakainom ng tsaa, nagkunwaring uminom, nagkunwaring nahilo. Pero siya ang unti-unting napapikit. Hanggang sa tuluyan nang nawalan ng malay. Nilapitan ko siya at nakita ko ang unti-unting pagbabago ng katawan niya. Humahaba ang kuko. Lumalabas ang itim sa mata. At sa dibdib niya, may tatak na parang hugis itlog na itim. Parang binhi. Tumakbo ako pero bago ako makalabas, may bumagsak mula sa kisame. Si Lola Marga. Gumagapang na parang ahas. Akala mo makakatakas ka, iha? Hindi ikaw ang alay. Ikaw ang tagapagmana. Tumakbo ako sa kakahuyan. Walang ilaw, walang daan. Ilang oras akong gumapang, umiwas, nagtago. Hanggang sa may nakita akong lumang kubo. Doon ako nagtago ng 2 araw. Walang pagkain. Umiinom lang ako ng tubig ulan. Sa loob ng kubo, may diary. Diary ng isang babaeng nawawala raw mula pa noong 2018. Laman ng diary, kabuuan ng ritual.
kung paano ginagawang tagapagmana ang isang panauhin. Kailangang painumin ng itim na tsaa na may binhi. Pagtulog niya, ipapasok sa tiyan ang sumpa. Isusumpa hanggang siya'y maging tagapagmana ng lahi ng kadiliman. Umiiyak na ako noon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero may dumaan na magsasaka. Mabait siya. Sinakay niya ako sa kariton. Dinala sa pinakamalapit na bayan. Nang makarating kami sa presinto, nagsumbong ako. Umiiyak ako habang ikinukwento lahat. Ang mga pulis hindi agad naniwala. Pero nang makumbinsi ko sila, pumunta kami pabalik sa baryo. Pero Tito Iki, pagbalik namin doon, wala na ang baryo. Walang bahay. Walang landas. Puro halaman. Parang hindi kailanman may nanirahan doon. Umiiyak ako. Umiiyak ako sa galit, sa takot, sa hindi makapaniwala. Pagbalik ko sa Maynila, akala ko tapos na ang lahat. Pero Tito Ik, isang araw sa eskwelahan, may bagong estudyante. Maputi, tahimik, mabango. Nakangiti sa akin. Si Angel. Hi Jasmine, na-miss mo ako. Tito Iki. Hanggang ngayon hindi ko alam kung panaginip lang ang lahat. Pero gabi-gabi, naririnig ko pa rin sa tenga ko ang boses ni Angel. Babalikan kita, Jasmine. Hindi pa tapos ang handaan. Kaya po sa mga nakikinig, kung may kaklase kayong masyadong tahimik, huwag niyo basta-basta pagkatiwalaan. Dahil minsan, ang ngiti ay pabalat lang ng nilalang na walang kaluluwa. Ako po si Jasmine. Magandang gabi sa inyong lahat. Hanggang sa muli, mga kababayan. Ako po si Tito Ike. Kung may karanasan din kayo na katulad nito, huwag kayong mahiyang ibahagi. Baka kwento nyo na ang susunod na mapapakinggan natin. Huwag kalimutan mag-subscribe at like para updated kayo sa mga kwento ko. Magandang gabi.